Pauwiin niyo na ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas dahil pamumunuan pa niya ang Davao City. Ito rin yung sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos nga manalong mayor ng Davao City ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi lang ito basta-basta panalo dahil nakakuha lamang siya ng halos 80% na boto mula sa taga Davao. Landslide nga daw may tuturing na naging nakuha ang boto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil halos lahat ng mga taga Davao City ay sumuporta at bumoto sa kanya. Ayon pa sa official report na nilabas ng CNN sa kanilang official website, from CNN, Rodrigo Duterte wins Philippine mayoral election from ICC detention in The Hague. Manila, Philippines, former President Rodrigo Roa Duterte was almost certain to be elected mayor of his home city by a landslide on Monday, unimplemented by his detention at the International Criminal Court and charges of murder as a crime against humanity. With 80% of votes counted in an unofficial tally, Duterte, who was brought to The Hague in March over his bloody war on drugs that killed thousands of people, was winning the Davao mayoral contest with 8 times more votes than his nearest rival. The victory during nationwide midterm election is testament to the 80-year-old enduring influence in the southern city, owing to his reputation as a crime buster that earned him a nicknames Duterte Harry and the Punisher. Duterte's old Facebook account was flooded with irregular or congratulatory messages from supporters, with some calling for his return to service people. "Congratulations, Tatay. Let's bring him home," read one of the comments. Duterte could become a first Asian former head of state to go on a trial at the ICC. Here's the truth, mga lords. Ang flag bearer talaga ng administrasyon is itong si Abalos. That's the truth. Kasi si Soto, si Tulfo, at saka si Lacson, na-establish na nila yung pangalan nila eh. Wala pa si BBM. So talagang ang flag bearer dito sa Marcos admin, di ba? Si Abalos. So what happened, Bella? What happened, Bella? Vampire rights? So meaning, kay Abalos natin malalaman ang kapangyarihan ng mga loyalista. So where's the power, loyalista? Killy power! Ay, hindi nyo naangat. Tapos, the saddest truth, yung mga lumipat na si Tolentino at si Pacquiao, Panoorin natin tong analysis nila, mga lords, sa nangyari ngayong election. Siyempre, tinitingnan ng mga tao, kahit ito ay partial and unofficial, baka hindi naman magbago yung numero ng mga 1 to 6. Yung mga 7 to 12, medyo naglalaro na lang siguro, di ba? Pero yung kombinasyon ng mga kusino ang mga pasok sa Magic 12, halo-halo nga, habi nga ni Zen, merong mga masasabi nating nasa administrasyon, merong nasa panig ng mga Duterte. Ngayon, sa tingin ninyo, sino ang mas nakakalamang ngayon? Actually, gusto ko sabihin, no, if you pinag-usapan natin kanina, if you look at the top 6, only Erwin Tulfo is part of the Alliance slate. So if this is correct, si Bongo and si Bato de la Rosa, of course, are part of the Duterte aligned candidates, and also Rodante Marcoleta. Yeah. And then Bam Aquino and sa si Kiko Pangilinan, who, according to this ranking, is number 5. Yeah. So if the elections is an appraisal of the first few years of the presidency, then it really reflects also the sort of the relatively declining numbers of the approval for the President Marcos and the allies. Dahil karamihan din ng mga nandun sa alyanso ng Bagong Pilipinas, nalaglag eh. Di ba sila Benner Abalos, sino pa ba? Abi Binay, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao is number 18 dito, Benner Abalos 16, Abi Binay is 15. So they're out of the top 12, no? So inaasahan na, especially si Benner Abalos, who was very intimately involved with President Bongbong Marcos, no? Dapat siya yung magka-carry ng torch nitong alyansa. The others kasi, these are alliance for convenience, no? Hindi ganoon ka, these are soft alliances with the alliance slate. Tsaka parang medyo palaisipan DILG ka eh. Diba? So parang sa tingin nila kung mag-DILG ka, mayroon kang parang connection sa grassroots. Dahil yung mga LGU medyo mas malapit sa'yo eh. So yung benefit of the incumbency sana, nakuha niya pati itong yung sinasabi nga nating yung ground war, tsaka yung boto na hindi market votes lang. Mga controversial matters, ano? Even the Kibuloy arrest, kasama rin siya doon. Tama ang analysis nila. Diba? Yung popularity ng admin ni PBBM bumaba talaga. Best example niyan si Abalos. Bakit hindi nakapasok si Abalos, diba, sa Magic 12? Talo siya. Diba? Actually, siya yung magre-represent ng alyansa at ng mga loyalista.
Kasi ano siya di ba? Siya yung talagang masasabi nating pambato ni BBM. Talo. Di ba? Oh. So, ma-analyze mo na agad di ba? Ilan lang bang boto ang nakuha ni Abalos? Ganun lang kadami ang mga loyalista. Simple as that. Grabe mga lords. Grabe si Bongo. Landslide with 26,469,898 votes. Ang lakas, men. Grabe. Solid. Grabe talaga itong part ng Mindanao, mga lords. No? And dito sa Visayas, solid talaga. Actually, halos lahat straight vote. PDP laban yan. Si Bam Aquino naman, tingnan natin. Ano ba to? Yan, si Bam Aquino is malakas talaga siya sa Luzon. Ayan. And may mga votes din siyang nakukuha sa Visayas. At meron din sa Mindanao. Kay Bato naman tayo. Si Bato, solid sa Mindanao. And lahat sa Luzon, meron din siyang nakukuha mga votes sa Visayas. And lalo na sa Mindanao. Lalo na pala sa mga absentee voters, halos lahat din ay PDP laban. Straight vote talaga. And sa mga OFW or yung mga overseas Filipino workers natin na mga voters, PDP laban din talaga. Kung makalait ang ibang mga taga-Luzon sa Mindanao, hindi daw tayo nagbabago, yung mga binoboto pa rin daw natin, parang bakit Duterte pa rin daw. Kasalanan ba namin kung sa mga Duterte namin naramdaman na may gobyerno? Bakit nung panahon ng Dilawan, anong ginawa ng mga Dilawan sa mga taga Mindanao? Nasa priority ba kami? Binigyan ba kami ng mga magagandang proyekto dito sa Mindanao? Di ba huli kami? Ilang administrasyon na ang nagdaan? Puro huli ang mga taga Mindanao. Huli sa priority, sa mga proyekto. Buti na nga lang pag tungtong ni Tatay Digong as president, doon pa namin naramdaman na may mga proyektong, mga kwalidad na proyekto na nangyayari sa Mindanao. Tapos sasabihin nyo, kami, mga bobo kaming bumuboto dito sa Mindanao. Kayo ang susunga-sunga. Kasi dyan sa Luzon, ang mga pinapanalo nyo, kung hindi artista at mga sikat, mga kaanib pa ng NPA. Diba? Isip-isip, kami ang mas matalino. Kasi kami, mga taga Mindanao, nagbabase ang boto namin sa kung ano ang nagawa ng politiko. Kaya nga, Duterte-aligned senators kami. Kasi at least sa mga Duterte, naramdaman namin mga taga Mindanao. And even sa Visayas, na priority din kami. Diba? Naalala ko pa nung panahon ni Tatay Digong sa Mindanao, yung mga kalsada, inayos talaga, no? Pag bumabiyahe ka sa Mindanao, di ba? Sa panahon ni Tatay Digong, doon nagsimula. Inayos yung infrastructure dito, di ba? Nakatikim tayo ng mga bridges. Actually, inuna pa rin ni Tatay Digong ang Luzon pero at least dito sa Mindanao, hindi niya kami, di ba? Pinabayaan. At proud kami. Di ba? Kaming mga taga Mindanao, proud kami na may presidente kaming, di ba? Galing sa Mindanao, tatak Mindanao. And imagine mo, si Tatay Digong pa, taga Mindanao pa, ang naglinis sa dugyot niyong lugar dyan sa Luzon. Kaya sino ang matalino mag-isip? Kami. Ito, good news. Meron na po tayong partial and official result sa Davao City ha. Unahin natin ang Davao City. Ito, ang dami ng mga post. Si Kim Kalibay TV, 32 minutes ago. Sabi niya, partial and official result. Mayor Duterte, 367,445. Nograles, 11,174. Cobos, 31,862. Vice Mayor, Baste, 488,367. Alag, 67,856. Yun na po. Sige, punta tayo. Ang dami ng mga post tungkol nito sa unofficial result. Ito, sa Radyo Bombo naman ito, although maliit pa lang yung bilang, no? Partial unofficial count, Bombo, Radyo Davao. Cobos Bishop, 12. Rode Duterte, 693. Jonathan Julien, 1. Carlo Nograles, 66. So, halos, grabe, no? Joselito Tan, 1. Ano pa? Si Teo Moreno. Meron siyang post si Teo Moreno. Nasaan na? Sandali ha. Okay.
Sabi ni Teo Moreno is hindi lumabas. Yung post na nabasa ko kay Teo Moreno kanina, 70% na daw ang 70% na ang nabilang sa Davao City at nangunguna talaga si Tatay Digong. Ba't hindi lumalabas? Nangunguna si Tatay Digong. So, tama yung yung result ng mga surveys. Tatay Digong is 92%. Si Nograles is just I think 6%. Kaya itong mga lumalabas na resulta ngayon, totoo yung kay Teo Moreno nga post. Teo Moreno 13 minutes ago. The Duterte team in Davao City is currently leading in the ground manual count. So far, 70% of the results have been transmitted. Senator, sabi ni Teo Moreno, no update yet to the senators. Advance, congratulations. Marami na nag-advance. So, mabilis ang pagbilang sa Davao City. 70% na ang nabilang. So, Aquarius girl, sabi niya, oh, wow, that's great news. Still praying here for positive results. Rachel Moral, I have casted my vote for this team. This is how I pay back gratitude to the old man. Si Franz Argelo, unquestionable as expected. Rosemary Elisura, senators na lang atong hulaton. So wala pa akong na monitor na partial results sa senators. So wala. So ulitin natin yung may figures kanina. Okay, sa Davao, Cebu naman. Cebu. Andali. Mamaya na lang yung Cebu. Ito, Pilipina and Pittsburgh na post. Congratulations sa bagong mayor ng Davao, Rodrigo Roa Duterte. Congratulations, Tay. Marami nang nagko-congratulate. Ito, Engineer Berto, Davao City partial and official result as of 8:25 PM. Anong oras na ngayon? Pasado alas 8. Mayor Duterte 367,000 na naibasa ko na rin kanina, ulitin ko lang. Duterte Mayor 367,445. Nograles 11,174. Cubos, mas malaki pa itong si Cubos, 31,862. Vice Mayor Baste Duterte 488,367. Alag 67,857. Ano ngayon masasabi nyo? Mga Team Nograles, admin, anong ginawa nyo sa aming tatay? Sige. Kahit ikulong nyo pa ng ang pagmamahal ng Davaoenyo, pagmamahal ng sambayanang Pilipino kay Tatay Digong, hindi nyo yan maaalis sa mga taong nakakita sa tunay na pagkatao ng tatay namin ito. He's a real father to all of us. Hindi lang siya tatay ng yung biological anak niya, kundi every time na magpunta kami sa aming farm sa bundok, naalala namin si Tatay Digong. Dahil siya lang ang nakapasimento yung kalsada namin. Kanina galing kami sa aming farm. Pag uwi ko, sabi ko sa akong wife, itong lugar na ito, matandaan na mo, lalaking bato noon, ang hirap magbiyahe. Si Tatay Digong lang nakapakalsada. Sabi ko, yun. So, you can never put a good man down. That is Tatay Digong. Pag-usapan natin ngayon ang boto ng taga Mindanao dito sa nakaraang senatorial elections. Nabasa ko noon, post ni Professor Malutikia, ang deciding factor daw is Luzon. Dahil 56% sa total registered voters nationwide nasa Luzon. So, 54% nasa Luzon and Visayas. Nasa Visayas and Mindanao. Okay? Litin ko. Sobra kalahati
ng mga registered voters nasa Luzon, 56%. So ang Mindanao, correct me if I'm wrong, nasa 27% ng registered voters. So ganun din, 20 plus din sa Visayas. So itong nakarang election kahapon, Mindanao has spoken. Grabe, solid. Walang nakasingit ni isamang alyansa sa boto ng Mindanao. Solid. Duterte 12. Panalo lahat. Ito, pakinggan natin itong balitang ito sa Facebook Reel. Natin yung tanong mo sa Mindanao. Diretso na natin. So, meron tayo ditong heat map. Mindanao, kamusta ang boto sa Mindanao? So far, Senator Bongo with 4.2 million votes. Bato de la Rosa with 3.8 million votes. That is expected. Dahil mga kapatid, noong 2019, silang dalawa din ang number 1 at number 2 sa Mindanao. Okay. At ito ang malaking rason. Kaya sila nag-top 5. Number 3 is Marcoleta with 2.6 million votes. Followed by Jamie Bondo, Philip Salvador, Raul Lambino, JV Hinlo, Vic Rodriguez. So far mga kapatid, puro mga kaalyado ni dating Paolo Duterte, Camille Villar, Apollo Kibuloy, Amy Marcos, and si Doc Marites Mata. And then si... Sagutin na natin yung tanong mo sa Mindanao. So, isa pa. So, meron tayo ditong heat map. Mindanao, kamusta ang boto sa Mindanao? So far, Senator Bongo with 4.2 million votes. Bato de la Rosa with 3.8 million votes. That is expected. Dahil mga kapatid, noong 2019, silang dalawa din ang number 1 at number 2 sa Mindanao. At ito ang malaking rason. Kaya sila nag-top 5. Number 3 is Marcoleta with 2.6 million votes. Followed by Jamie Bondo, Philip Salvador, Raul Lambino, JV Hinlo, Vic Rodriguez. So far mga kapatid, puro mga kaalyado ni dating Paolo Duterte, Camille Villar, Apollo Kibuloy, Amy Marcos, and si Doc Marites Mata.